Guys, di ba aware naman yun mo no nga 2016 pa nga naay korupsyon or anomalya nga nahitabo, di ba? Oh, tanawan ning video. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Kana nga panahon, si Duterte pa ang nagpungko ana 2016. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Di ba? So, kabalo siya nga naay mga korupsyon or naay anomalya nga nahitabo pero wala niya gipa imbestigahan, wala niya gipa. Wala siya napakulong. Di ba? So, karon kay gipa imbestigahan ni Bongbong Marcos. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh, di ba? Oh, bisan gani si Duterte before dili niya kaya. Oh, nga naman laging walay reklamo lagi sa unab nga walay nakulong. Oh, wala man lagi ninyo siya gisisi nga siya man ang presidente ato nga panahon. Unya, aware man siya nga naay mga anomalya nga nahitabo. Oh. Unya karon nga gipaimbestigahan ni Bongbong Marcos, gitawag ninyo nga bida-bida or ginaingnan lang inoon nga may pag i-impeach siya kay siya ang mastermind. Hala. Diba? Unfair kayo no? Unfair kayo kung buto na hunaon. Siya ang nagpaimbestiga. Kay dili kaya ni Duterte before. Unya, ang nahitabo, gibaliktad din noon si Marcos. All day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? Unya, ang gibuhat aning uban, kaning dili sila gana, kay di magyud sila ganahan kay Bongbong Marcos, naghimo sila og mga memes, naghimo sila og mga kanang kabastusan, no? Naghimo sila about sa Pangulo sa Pilipinas, ginabastos na nila og maayo. Oh, parehasa ni oh. Yung una, nagkakayos ng walis. Tapos, eto, dito ako naaway. Ito lang, daming pambastos, panggagago nyo. Dito lang ako naawa. Dito ako naiyak. Nasama sa loob ko na yung isang tao napakabait ang haba ng pasensya. Lalo nyo pinaglilabagan, hinihila pababa. Tatandaan nyo to. Mas lalong itataas ni Allah itong tao na to. Tatandaan nyo yan. Na, no, mahilig kaayo mo magbinastos. O mahilig kaayo mo magpahilak og tao. Biskan wala mo igong ebidensya, kay dili mo ganahan, hala bira. O, di ba? O, pero ang inyong ginasira, daghan kaayo, nag-effort, daghan kaayo og nabuhat. Hilom ra siya, wala ra siya ni balos. Pero gimahal sa mga katawhan. O, Ang takot ay nasa isip
ni ginaingon nga ang pilit ginababa, ginapataas. Oh, mao na siya, napay katong 18 Marines o nga, witness kuno, nya laylahay og mga tubag. Didto pa lang, makaduda na. Oh, may pa, mura lagi, kuan lagi, grade 2, may pang grade 2, hawod pag mo og script. Unsi. Di ba?